Magsisimula ang unang parte sa pag-uusap ng dalawang tao. Tinanong niya kung hindi ba nila alam ang identity ng lalaking iyon. Siya ay bata at malabo na tao. May duguan sa hagdan, at may nagsabi na walang hiya talaga ang lalaki. Hindi pa sapat sa kanya ang manghiya ng mga warriors ng Great Serpent's Blood sa harap ng mga low-life na tao sa labas. Walang hiya ang tumawag sa kanya, sabi ng sect leader na si Jo Giyang. May umaakyat na lalaki, at bitbit ang duguan na lalaki. Nakaakyat na siya, at nakatingin lanang sa kanya ang sect leader. Tinapon ng lalaki ang bitbit niya na duguan na lalaki papunta sa sect leader. Sabi ng sect leader na siya pala iyon. Dagdag pa niya na mukhang sabik ang lalaki na mamatay siya. Napangiti lang ang lalaki. Tinanong naman ng lalaki na kung siya ba ang sect leader ng Small Serpent's Blood sect. Nainas ang sect leader at sinabing, sisirain niya ang lalaki hanggang laman at papakainin sa mga halimaw na aso. Tumakbo ng mabilis ang sect leader papunta sa lalaki. Ginamit ng sect leader ang kanyang devouring blood claw para pang-atake sa lalaki. Malapit na sana niya mahablot ang lalaki, pero nagulat siya kung saan nagpunta ang lalaki. Nagtataka siya, at yun pala ay nasa likod niya na. Nagulat ang sect leader pero hindi parent siya huminto para gamitin ang devouring blood claw niya. Pagka-atake niya ulit, nagulat siya dahil nasa likod na naman niya ang lalaki. Napangiti lang ang lalaki. Umatake ulit ang sect leader at naiinis na siya dahil pinagtitripan siya ng lalaki ng kanyang walang kwentang tricks. Naputol ang kapirasong buhok ng lalaki, napunit ang isang parte ng damit, at nahiwa ng onti ang kanyang pisngi. Napangiti ang sect leader at mas naghanda pa ulit sa atake niya. Sabi ng sect leader na dapat tinitignan ng mabuti ng lalaki ang kanyang kalaban kahit na inaasar siya. Tinamaan ang lalaki sa atake ng sect leader at tumalsik at tumama siya sa pader. Napadapa na lang din ang lalaki at natuwa ang sect leader. Sabi ng sect leader na akala niya ay may kakayahan ang lalaki dahil magaling ang mga tricks niya. Pero sa kalagayan ng lalaki ngayon, mukhang meron lang siyang cheap tricks. Dagdag pa ng sect leader na kahit hindi pa narinig ng lalaki ang Serpent's Blood dati, namumuhay lang ang lalaki ng miserableng buhay na meron lamang walang kwentang tricks, at ngayon ay mamamatay na siya. Siya na sect leader ang tatapos sa buhay ng lalaki, at dapat igalang ito. Iaabot niya na dapat ang kanyang daliri, nang biglang hinablot ito ng lalaki. Nagulat ang sect leader. Sinubukang baliin ng lalaki ang daliri ng sect leader, na lalong kinagulat niya ito. Napangiti lang ang lalaki, at naiinis ang sect leader. Naghahanda ang lalaki para umatake, at napalayo ang sect leader. Sabi naman ng lalaki na nahiya siya, dahil ang teknik na ginamit ng sect leader ay halos 20 years ago nang wala. Nagulat ang sect leader dahil paano nalaman ng lalaki iyon. Sumagot ang lalaki na alam niya ang lahat, at ang mga gumamit ng grappling teknik na iyon ay napatay din ng lalaki 20 years ago. Nagulat ang sect leader, at tinanong kung sino ba ang lalaki. Pinapamadali ng sect leader ang lalaki para sumagot na agad kung sino ba talaga siya. Siya ay si Mushan, na ang ibig sabihin ang war god. Maraming tao ang tumatawag sa kanya nun. Nagulat ang sect leader dahil isang Mushan ang lalaki. Pero natawa din agad ang sect leader, at biglang nagalit sa lalaki. Umatake ang sect leader pero nakaiwas din agad ang lalaki. Tumama sa pader ang atake ng sect leader. Sabi ng sect leader na kung ang lalaki ay isang Mushan, siya naman ay isang Shinsean na ang ibig sabihin ang Taoist god. Sabi din ng sect leader na hindi niya alam kung saan narinig ng lalaki ang Mushan, pero ayaw niya nang makinig pa sa mga sasabihin man ng lalaki. Tumalon ang sect leader at umatake pero nakaiwas pa rin ang lalaki. Nagalit ang sect leader at sinabing,
Bakit hindi na lang dumpend ang lalaki sa cheap tricks niya at ipagmayabang ito habang kaya niya pa? Nakahanda na ang lalaki para protektahan ang sarili niya sa magiging atake ng sect leader. Napangiti naman ang sect leader at sinabing, ang Mushan ay namatay na 20 years ago, at siya ay isang kalansay na, kahit bumalik pa siya, ang isang tulad ng lalaki na alam lang ay magsinungaling, ay hindi magiging isang bata katulad niya. Umatake ang sect leader at nakaharang lang ang kamay ng lalaki. Sabi ng sect leader na kung ano man ang pinaplano ng lalaki. Ginamit ng teknik ang sect leader, at tumalsik ang lalaki papalayo. Nakatingin lang sa kanya ang sect leader at sinabing, kung saan man naniniwala ang lalaki, magpapadala siya ng mga pinakamalalakas ng members ng Serpent's Blood, mapalalaki man o babae o bata, hahanapin niya lahat at papatayin ang lahat ng kilala siya. Dagdag pa niya na papatabayin niya ang reputasyon ng Great Serpent's Blood. Tinaas ng sect leader ang kanyang kamay at inatake ang lalaki. Pero biglang nagpunit-punit ang damit ng sect leader at nagulat siya dito. Pagtingin niya sa kanyang braso, duguan at hiwa-hiwa ito. Nakayuko lang ang lalaki, at nasasaktan naman ang sect leader. Tinanong ng sect leader kung ano ang ginawa ng lalaki sa kanya. Hindi naman makapaniwala ang sect leader dahil impossibly ito. Dagdag pa ng sect leader na ang Mushan na iyon ay namatay na 20 years ago. Sumagot naman ang lalaki na paniwalaan lang ng sect leader iyon kung gusto niya, dahil hindi naman magbabago ang kapalaran ng sect leader o ng iba pang tao. Pero nagkataon lang na una ang sect leader. Sabi naman ng sect leader na merong dulo na pupunta sa umpisa. Umatake ang sect leader at sinabing, sasama ang lalaki sa kanya sa underworld at lalagyan niya na ng dulo ang journey ng lalaki. Sinipa ng lalaki sa muka ang sect leader at sobrang lakas nito. Makikitang seryoso na talaga ang muka ng lalaki at napatalsik ang sect leader papalayo sa kanya. Duguan na ang sect leader at walang malay. Nakatingin lang ang lalaki sa sect leader. Lumingon naman ang lalaki at sinabing, ang Serpent's Blood ay nagtatapos na dito. At kung hindi nila iyon maintindihan, humakbang paarap. Natakot naman ang mga tauhan. Tinignan lang ng lalaki ang mga tauhan, at tumalikod na sa kanila. At umalis na rin siya. Sa susunod na panel, bumalik sa nakaraan. Ang mga sektor at kulto ay balansi lang at walang malaking pagtatalo ng ilang taon. Ang Swordmaster na si Song Woo ay ang namamahala sa tapat na sektor. Ang Devil Cultivator na si Dan Gak ay ang namamahala naman sa Masuway na kulto. At sila ay hinahawakan sa posisyon sa pamamagitan ng Mushan na si Mo So-wol na palaging neutral lang ang paninindigan. Pero isang araw, ang anak ni Dan Gak na si Dan Mai Yung-woo ay pinugutan ng ulo at nalaman na sinunog siya hanggang mamatay. Ang kulto ay nagkagulo. Ang cult coalition head na si Dan Gak ay puno ng gulat at galit. At para malaman kung sino ang pumatay kay Dan Mai Yung-woo, nagtanong sila sa lahat at ginawa ang mga posibleng gawin nila. At nakakagulat na malaman na si Baek Sumon na isang sect leader ay isang salarin. Inisip na lang ng lahat ng isang aksidente ito. Pero nang sumama ang loob ni Baek Sumon sa nasabing insidente, hindi man niya tinanggi at tahimik lang sumasagot, ang attitude niya ay kumalat sa apoy ng galit ni Dan Gak. At dahil dito, nagsimula ang trahedya. At doon nagsimulang mabali ang balanse sa buong bansa at ang simula ng Great War sa pagitan ng sektor at kulto. Sa isang magandang umaga, sabi ng isang bata na ngayon na naiisip niya ang tungkol sa nakaraang war sa pagitan ng sektor at kulto, itong taon na ito ang magmamarka na saktong 20 years mula nung nagsimula iyon. Sabi naman ng lalaki na mabilis talaga ang oras. Pakiramdam niya na umiglip lang siya saglit at nagising, pero 20 years na palang nakalipas. Napatingin lang sa kanya ang bata,
At tinanong ng lalaki kung bakit ganun siya makatingin, at sumagot ang bata na wala lang at napangiti na lang. Bumalik ulit sa nakaraan. Ang sect at cult factions ay pantay na nakipaglaban sa Great War. Ang mga matitinding laban ay makikita sa lahat ng parte ng bansa. Pero nung mga panahon na iyon, pareho silang nakaranas ng mga talo. Sa laban naman nila Songwoo at Dangak, tumagos sa puso ni Dangak ang espada ni Songwoo. At ang momentum ng sect coalition ay nang ibabaw agad. Nang mamatay si Dangak, nawala ng cult coalition ang kanilang kapangyarihan at nakaranas ng mga matitinding pagtatalo. At ang cult factions naman ay hindi na kayapang harapin ang pressure ng mga sektor, kaya umalis agad sila papunta sa 100,000 Great Mountains. Sa paraan na ito, natapos ang Great War na ang panalo ay ang mga sektor. At dahil din dito, ang Murem Coalition ay nagkaroon ng control sa 70% ng bansa. Bumalik na sa present. Sabi ng bata na hanggang doon lang ang lahat ng alam niya tungkol sa Great War. Dagdag pa ng bata na pwede pa siyang magkwento kapag binigay niya lahat ng detalye, pero maraming butas sa kwento na iyon, kaya magmumukhang kakaiba ito kapag nagdagdag ng mga katanungan. Napatanong naman ang lalaki kung ano ang mga butas na iyon. Sumagot naman ang bata na sa opinyon niya, ang Great War ay puno na ng mga butas simula pa lang. Bumalik ulit sa nakaraan. Ang katotohanan na ang Murem leader na si Baek Sumon ay biglang nawala pagkatapos magsimula ang Great War at nagpakita agad nang matapos ito. At ang katotohanan na ang dalawang guardians ng Magyo ay biglang nawala rin sa parehas na oras. Bumalik sa present. At sabi ng bata ang pinakamalaking butas sa lahat ay ang pagkawala ng Mushan na si Mosuwul. Dagdag pa ng bata na maraming inisip ang mga tao ng mga rason sa pagkawala ni Mosuwul. Marami din na hindi na ito inintindi pa at sinabing baka napagod lang siya at umalis, pero duda ang bata dito. At may mga nagsasabi din na naging isang Shinsean si Mosuwul. Natawa naman ang lalaki dito. Napaisip naman ang bata at sinabi na nagkakaroon na ng sense. Dahil nawala siya nang walang may alam sa peak ng martial world at sa 20 years na iyon. Tinanong ng bata kung bakit biglang nawala ang lalaki at bumalik ulit pagkatapos ng 20 years. Ang lalaki pala ay si Mosuwul. Sinagot naman ni Mosuwul ang bata na ang pangalan ay si Wonhyun na alam na agad ni Wonhyun na hindi ordinaryong tao si Mosuwul ng first time pa lang nila magkita kahit na hindi pa sinasabi ni Mosuwul kung sino talaga siya. Pero napagtanto pera ni Wonhyun kung sino talaga si Mosuwul. Sumagot naman si Wonhyun at sinabing narinig niya na si Mosuwul kay Songwoo noon. At nakita niya na isang atake lang ginawa ni Mosuwul sa Serpent's Blood, at pumunta sa sect na pinatay silang lahat ng siya lang mag-isa, kaya naisip ni Wonhyun na obvious na kung sino siya. Napangiti naman si Mosuwul. Tinanong naman ni Mosuwul na bukod sa tanong na tungkol sa kanya, hindi ba nakakapagtaka kung paano nalaman ni Wonhyun kung sino talaga siya? Tinanong naman ni Wonhyun kung banibiro niya ba siya. Tinanong niya rin kung paano niya i-expect na may alam siya na si Mosuwul lang ang may alam. Sabi naman ni Mosuwul na si Wonhyun na isang mere rising star ng Changsongpa ay tinataasan siya ng boses. Sabi din niya na kung kakayanin ni Wonhyun ang isa sa mga atake niya, bibigyan niya siya ng sagot. Sabi naman ni Wonhyun na narinig niya na ang ganyang pagbabante kay Songwoo maraming beses na hindi na siya natatakot pa. Sabi ni Mosuwul na iba siya kay Songwoo. At mukhang hindi sinabi ng maayos ni Songwoo kay Wonhyun tungkol sa kakayahan ni Mosuwul. Nagmadali naman si Wonhyun at sinabing, mukhang malapit na sila at kailangan na nilang magmadali. Napangiti naman si Mosuwul dito. Sabi ni Wonhyun na swerte sila dahil maganda ang panahon ngayon. Dahil kung foggy ito, hindi nila maaabutan ang magandang view. Tumingin si Mosuwul, at ito ay ang Murem Coalition.
Tinanong ni Won-hyun kung anong gusto gawin ni Mo So-wol, at kung gusto ba niya pumunta doon ngayon. Nakatingin lang si Mo So-wol sa malayo. Bumalik sa nakaraan. Para pagtibayin ang sistema ng pagtitipon ng mga rising stars, at alagaan sila para labanin sa mga kalaban at protektahan ang Murem sect. Iyon ang purpose ng Murem Coalition para hanapin ang Cheon So-dan. Sabi ni Won-hyun na kahit sino ay pwedeng sumali sa Cheon So-dan kung alam lang ni Mo So-wol ang tinutukoy niya. Mahirap man ang entrance exam, pero mapupuno ka naman ng kapangyarihan at talento. Sinabi ito ni Won-hyun dahil gusto sumali ni Mo So-wol sa Cheon So-dan. Sa tingin ni Won-hyun na mas mabuting magtipon muna ng mga information bago mag-assume ng bagong identity, lalo na sa important work na gagawin ni Mo So-wol. Sabi naman ni Mo So-wol na hindi iyon important work, pero simpleng paghihiganti lang. Dagdag pa niya na posibleng ang lahat ng tao sa Murem ay iisipin siya bilang kalaban. Sabi naman ni Won-hyun na ang ibig sabihin ba niya ay sila. Nagulat si Mo So-wol dito, dahil sasama pala si Won-hyun sa kanya hanggang matapos. Sabi naman ni Mo So-wol na ito ay dahil natuto si Won-hyun na kasama si Song-wol. Kung sinasabi man ito o iniisip ni Won-hyun, lahat sila ay parang si Song-wol lang din. Sabi naman ni Won-hyun na madalas siyang sabihan na kahawig niya si Song-wol. Sabi naman ni Mo So-wol na mabuting sundan si Song-wol sa maraming paraan, pero ang puso niya ay masyadong malambot. At mas mabuti kung walang aspeto nito si Won-hyun. Dagdag pa ni Mo So-wol na hindi nila gusto na malaman ng sino man kung ano ang tunay na identity niya, kaya mula ngayon, pinapatawag niya siya bilang Muyon. At kaibigan na sila ngayon. Natuwa naman si Won-hyun dito. Lumipas na ang gabi, at inumaga na sila. Sa Martial Arts Alliance, maraming tao ang mga nagtitipon-tipon, at dumating na sila Won-hyun at Muyon. Tinanong ni Muyon kung ang lahat ng tao ba dito ay umaasa na makapasok sa Cheon So-dan. Sumagot naman si Won-hyun at sinabing, marami ang nagtitipon-tipon para malaman ang background ng Murem Coalition at kasama na dito ang pagiging parte ng Cheon So-dan, hindi dahil sa mga purpose nila. Muntik naman tawagin ni Won-hyun si Muyon na Mo So-wol. Dagdag pa ni Won-hyun na ang mga nakasurvive sa eliminations at magpapatuloy sa final round, ay wala pang nakakarating kahit 1% ng mga tao na nag-apply. Tinanong naman ni Muyon na mukhang gusto ata ni Won-hyun na ibunyag ang tinatago nila, at kung ganito ba talaga ka-awkward si Won-hyun kapag nakikipag-usap sa mga kaibigan niya. Sumagot naman si Won-hyun na bubutihin niya pa ito. Ilang saglit lang, may tumawag kay Won-hyun. Lumapit ang lalaki na nangangalang Yang at sinabing, maraming tao ngayon at may mga nakikita siyang mga nagbabalik galing nakaraang taon. Napatingin naman si Yang kay Muyon. At tinanong ni Yang si Won-hyun kung sino ang lalaking katabi niya. Pinakilala naman ni Won-hyun na siya ay isang dating kaibigan niya na mag-a-apply sa Cheon So-dan ngayong taon. Sumagot naman si Muyon na ang pangalan niya ay Muyon. Tinanong naman ni Yang kung saang sect galing si Muyon. Sumagot si Won-hyun na isang independent practitioner si Muyon na hindi pa nakakabuo ng mga connections, kaya maliit lang ito na hindi niya malalaman. Natuwa naman si Yang na makilala si Muyon. Dagdag pa ni Yang na narinig niya na ang exam ngayong taon ay mas naging mahigpit kaysa sa nakasanayan. Sinabihan din ni Yang si Muyon ng good luck. Umalis na si Yang at sinabi ni Won-hyun na magkita sila sa Murem Coalition. Pinakilala naman ni Won-hyun si Yang kay Muyon. Siya si Yang So-jil na isang former member ng Wanderer faction at senior ni Won-hyun sa Cheon So-dan. Tinanong naman ni Muyon kung bakit independent practitioner na walang connections ang sinabi ni Won-hyun. Sumagot naman si Won-hyun na iyon ang sinabi niya dahil naisip niya na mabuti nang maging mapakumbaba sila. Sabi naman ni Muyon na may sense naman ito.
Nagbukas na ang gate, at nagtinginan ang mga tao. May lumabas sa gate na bitbit ng ilang mga tauhan. Nagulat sila kung ano iyon. Kinuha ng sect leader ang atensyon ng lahat. Sinabi niya na lahat sila ay nagbigay ng effort para pumunta dito at kunin ang exam ng Qian Sodan. Pero bago sila magsimula sa exam, lahat ng tao na kulang sa standards ay mga unang tatanggalin. Nagkagulo at nagtataka ang mga tao tungkol dito dahil hindi nila alam kung nag-iba ba ang content ng exam dahil wala naman ganito nakaraang taon. Inutusan naman ng sect leader ang isang tauhan na tanggalin ang takip. Nang tinanggal na ito, nagulat si Moyon dahil isang resistance stone ito. Nagtaka naman si Wonhyun kung ano ang resistance stone. Sabi ni Moyon na katulad ito ng bakal, pero ang bato nito ay may mas mataas na internal energy na nagpapalakas ng tibay nito, at kahit ang typical na suntok dito ay hindi mag-iiwan ng marka. Inutos ng sect leader ang lahat na suntukin ang bato na ito gamit ang mga martial arts nila at subukang mag-iwan ng marka. Pero ang marka ay kailangang 1 inch deep. Kapag ang suntok nila ay nakapag-iwan ng marka na at least 1 inch deep, meron silang qualifications para kunin ang exam. At kung hindi naman, hindi sila qualified. Kahit na hindi mapalad, kailangan nilang bumalik sa daan kung paano sila nakapunta dito. Humakbang naman ang isang malaking lalaki at sinabing, maliit na bato lang iyon. Sinabihan niya ang sect leader na mukhang kailangan na nila maglabas ng panibagong bato dahil hihiway niya ito na para bang tofu na kanyang isang sword strike. Natuwa naman ang sect leader at hinayaan na ang lalaki gawin ito. Tinutok na ng lalaki ang kanyang espada. Naghanda na siya at bumwelo. Tinamaan niya na ito, pero ang espada niya ang nasira. Nagulat siya dahil may sparks naman sa atake niya at maliban sa 1 inch mark, wala man lang kahit isang bakas dito. Tinanong naman ng sect leader kung ano na ang gagawin niya sa espada na iyan. Napangiti naman si Moyon dahil mukhang ang Qian Sodan ng Murim ay nagtatrabaho na para ipataas ang kanilang mga standards. At dito nagtapos ang unang parte. Magsisimula ang pangalawang parte sa Martial Arts Alliance. Muntik na matamaan ang sect leader ng blade ng espada at delikado ito. Natapos na ang isang lalaki, at sabi ng sect leader na hindi na niya kailangan patignan ito kung may marka man na naiwan. Tinawag niya na rin ang susunod na seselang. Ang sunod ay isang lalaki na nagtanong kung bakit nagpapanik ang mga tao sa bato. Hinampas niya ang kanyang espada, pero walang markang naiwan. Tinawag na ang sunod na seselang, at umatake na rin siya agad. Gamit niya ay isang espada na may mga talas sa gilid nito. Wala pa ring naiwan na marka. Sabi ng sect leader na bakit wala pang qualified. Nainas naman si Wonhyun dahil madaya ang resistance stone na iyon, at sa ngayon, walang makakagawa nito. Tinawag na ulit ng sect leader ang susunod na seselang. Namangha naman ang sect leader dahil matalas ang mata ng lalaki. Naghanda na ang lalaki, at bumwelo. Tinamaan niya na ito. Nagulat ang mga tao dahil kakaiba ang tunog ng paghampas ng lalaki, at tinatanong nila kung tumagos ba ito. Naisip naman ni Moyon na clean strike ito at walang kalabisan. Tumagos ang strike ng lalaki, at namangha ang sect leader. Meron itong 3 inches at sobra-sobra na iyon. Inanunsyo ng sect leader na qualified na siya at pwede na siyang pumasok sa loob. Namangha din ang mga tao dahil may nakapasok na. Tinanong ni Moyon kung sino iyon. Sabi naman ni Wonhyun na hindi niya kilala iyon. Akala naman ni Moyon na maraming alam si Wonhyun, pero mukhang meron pang ibang bagay na hindi pa niya alam. Sabi naman ni Wonhyun na paano niya malalaman, hindi naman siya biographical dictionary. Ilang saglit lang, nagulat si Wonhyun. Tinanong ni Moyon kung kilala niya ba ang lalaking iyon.
Sumagot si Won Hyun na ang lalaking iyon ay si Baek Jian na apo ng former leader na si Baek Sumon. Tinanong ni Won Hyun kung bakit nag-a-apply si Baek Jian sa Cheon Sodan. Tinanong naman ni Moyon kung ano naman ang rason para hindi siya mag-apply. Sumagot si Won Hyun na noong bumaba sa posisyon si Baek Sumon, ang anak niya na si Baek Joyang ay nagtagumpay bilang sect leader. At simula nung inanunsyo na hihiwalay sila sa Marine Alliance, wala nang nagbago. Umatake na si Baek Jian, at nagkaroon ito ng 2.5 inches. Sumunod naman ang isang babae. Meron siyang isang tali. Tawag dito ay silver thread. Ginamit ng babae ito, at hinampez. Naputol ang isang sulok ng resistance stone. Namangha ang sect leader dahil isang thread ang ginamit ng babae kaysa sa espada. Sumunod naman ay isang babae din. Sabi naman ni Won Hyun na ang dalawang babaeng iyon ay sina Baek Haan at Baek Ayon. At ang ibig sabihin nito ay lahat ng apo ni Baek Sumon ay nag-a-apply sa Cheon Sodan. Isang pahiwatig din ito na binabalak ni Baek Joyang na makipagkonekta ulit sa coalition. Sabi naman ni Moyon na masyadong obvious ito para sa binabalak niya. Hindi niya pwedeng ipadala lahat ng tatlong anak niya sa Cheon Sodan para lang makabuo ng mga relasyon. Dagdag pa ni Moyon na may ibang rason pa ito para gastuhing magkaroon ng relasyon sa coalition. Bumuelo na si Baek Ayon, at tumira. Nagkaroon ito ng 1.5 inches. Sabi naman ng sect leader na expected niya na ito at qualified na rin siya. Nagulat naman si Won Hyun sa ganda ni Baek Ayon, at tinignan lang siya ni Moyon. Sabi naman ng sect leader na mukhang nagsisimula na magsama-sama ang mga rising stars. Tinawag na ulit niya ang sunod na sesalang. Naglakad na papunta si Moyon. Sabi ni Moyon na mukhang siya na ang susunod. Pinapahinto naman ni Won Hyun si Moyon pumunta. Nagtaka naman ang sect leader. Nag-uusap naman ang mga tao at nagtataka kung sino siya at bakit wala siyang weapon na dala. Napangiti na lang ang sect leader at naisip na, kahit ganun ang suot ni Moyon, ang mga titig niya ay malalim at ang aura niya ay extraordinary. Kakaiba talaga siya. Naghanda na si Moyon at ang kanyang kamao ang gagamitin niya. Napatingin si Moyon sa sect leader, at sabi ng sect leader na tumira siya kung handa na siya. Nagtatawanan naman ang ibang tao dahil paano matatamaan ni Moyon ang resistance stone gamit lang ang kamay niya na kahit ang steel sword ay hindi makaiwan ng marka. Dagdag pa nila na buong kamay niya ang mababali dito. Naisip naman ni Won Hyun na ganun din ang iniisip niya kay Moyon gaya ng iba, pero nakalimutan niya ata kung sino talaga si Moyon. Isa siyang mas malakas pa kaysa sa sword na gawa sa bakal, isang kapangyarihan na kayang lagpasan ang lahat, isang tao na tumayo sa martial arts world, at siya ay isang machine na god of war. Bumuelo na si Moyon at sumuntok ng malakas. May mga bumagsak galing sa resistance stone, at ikinagulat ito ng sect leader. Natapos ni Moyon ang kanyang suntok. Namangha naman si Won Hyun dahil sa lakas ni Moyon kahit 20 years nang nakalipas. Nag-iwan ng marka ng kamao ni Moyon sa resistance stone. Sa susunod na panel, nasa loob na ang mga na-qualified. Lahat sila ay tumitingin ng masama kay Moyon, at nakita ito ni Won Hyun. Sabi ni Won Hyun na masyadong maraming tumitingin kay Moyon. Sabi naman ni Moyon na hindi naman niya sinasadya ito. Sabi ni Won Hyun na kung gumamit si Moyon ng espada kaysa sa kamay niya, hindi siya siguro papansinin masyado ng mga tao o baka marami pa. Napatingin naman si Moyon sa isang babae sa gilid. Nagkatitigan sila, pero umiwas din agad ng tingin ang babae, at hinayaan na lang ito ni Moyon. Nag-uusap naman ang ilang mga tao sa loob. Tinanong nila kung ang katabi-bian ni Won Hyun ay galing sa Changsong pa. Tinanong ni Baek Jian kung siya ba ang na-qualified gamit kamao.
Sumagot naman si Baekhaan na siya nga ang na-qualified na iyon. Sabi ni Baekjean na malamang gumamit siya ng suntok dahil wala namang maayos na instruction. Dagdag pa ni Baekjean na pagkatapos niyang maobserba ang lahat, mukhang merong iilang magagaling din dito. Iniisip din niya kung sino kaya ang pinakamalakas sa kanilang lahat. Sumagot naman si Baekhaan na kung walang nagtago ng kakayahan nila, biglang tumingin si Baekhaan sa isang lalaki. Dagdag pa ni Baekhaan na kahit sa pagtingin pa lang ng lalaki ay nakakakuha na siya ng atensyon. Napabugtong hininga na lang si Baekjean. Lumapit naman bigla si Baekhayon, at napatingin si Baekjean. Sabi ni Baekjean na wala siyang narinig na kahit anong tunog kaya akala niya pumunta kung saan man si Baekhayon. May iniisip naman si Baekhayon, at bumalik sa nakaraan. Sabi ni Baekjoyang na ang kapangyarihan ng koalisyon ay lumalaki kada araw, pero ang Baekwolmon nila ay naglalakad ng kabaligtaran. At dahil dito, kailangan nila ipagpatuloy ang relasyon sa koalisyon para mapangalagaan ang paglaki nila. Tinawag niya si Baekhayon at sinabi na, sundan sila Baekjean at Baekhaan at mag-apply sa Cheon Sodan para maging tulay sa pagitan ng koalisyon at Baekwolmon. Bumalik na sa present. Nakita ni Wonhyun si Baekhayon, at napangiti lang siya habang tumingin naman sa kanya si Muyon. Ilang saglit lang, pumasok na ang sect leader at sinabi na ang Cheon Sodan entrance exam ay magsisimula na. Pinasunod niya sa courtyard ang mga na-qualified. Sabi ni Wonhyun na nagsisimula na talaga. Sabi ni Muyon na magkita sila mamaya pagkatapos niya mapasa ang entrance exam. Naglakad na rin si Muyon at sumisigaw naman si Wonhyun at sinabi na, tuparin ang pangako na iyon at kapag na-fail siya, hindi niya iiwan mag-isa si Muyon. Napangiti lang si Muyon at naisip na talagang isang kaibigan na si Wonhyun sa kanya. Nasa courtyard na sila. May nagpakilala na lalaki at siya ay si Lee Gaem na bilang isang leader ng Cheon Sodan o kilala bilang Iron Law. Hindi naman makapaniwala ang mga tao na siya ay si Lee Gaem na isang leader ng Cheon Sodan. Siya rin ay isang legendary figure na nakapagbagsak ng maraming devil cultivators gamit iisang blade lang. Nag-anunsyo si Lee Gaem na ang test na kukunin nila ngayon ay iba sa ginawa nila kanina para makapasok sa exam. Sa ibang salita, ang difficulty level ngayon ay mas mataas na. Pero kung tapat na maasa sila sa kanilang martial arts, siguradong makakapasok sila para sa final round ng exam. At katulad nila na maraming inaasahan din ni Lee Gaem na masatisfied ang expectations niya dito sa exam. At para sa kanilang first trial, magsisimula sila sa Trial of the Five Senses. Nagtaka naman ang ilan kung ano ang Trial of the Five Senses. Tinanong nila kung magsisimula na ang trial ngayon dito sa courtyard, at kung paano nila gagawin ito. Ilang saglit lang, may nagbato ng isang bomba. Nagtaka sila dito, at sumabog. Maraming bumabagsak na mga bomba. Nagkaroon ng malaking fog. Tinatanong ng ilan kung lason ba ito, pero isang fog lang naman. May mga assassin naman na naghahanda, at napalingon si Muyon dito. Dumating ang mga assassin, at napapaisip si Muyon. Napangiti na lang din siya dahil alam niya nang ang tungkol sa trial. Hindi naman makakita ang lalaki dahil sa fog. Tinanong niya kung ano ba ang time testing sa kanila. Ilang saglit lang, nakita niya sa malayo ang isang assassin na akala niya ay isang tauhan din na katulad niya. Tinanong niya kung may idea ba siya kung ano ang gustong ipagawa sa kanila. Umatake ang assassin sa kanya, at sabi ng assassin na obvious naman ito. Bumagsak at nawalan ng malay ang lalaki. Dagdag pa ng assassin na kung hindi alam ang trial na ito, pwede na ma-fail ang tao. Sobrang laki at malabo na ang fog. May isang lalaki naman na naguguluhan sa nangyayari.
Nagulat naman siya nang biglang may umatake sa kanya. Meron pa ulit umatake na assassin, at napalingon sa taas ang isa pang lalaki. Tinamaan siya at bumagsak. Nakita ito ni Baekjean. Sinabihan niya si Baekhaan na merong mga assassin sa fog. Dagdag pa ni Baekjem na itong trial na ito ay times testing sila kung gaano nila kayang manatili sa fog laban sa mga atake ng mga assassin. Tinanong naman ni Baekjean kung paano si Baek-ayon. Sumagot naman si Baekhaan na mukhang nasa ibang lugar si Baek-ayon. Napalingon si Baekjem at may umatake sa kanya ng assassin. Nagulat ang assassin dahil nahiwa ang kanyang espada. Tumakbo ng mabilis ang assassin at tumawa. Hindi na makita sa fog ang assassin at sinabi na magaling si Baekjem. Expected naman na ito ni Baekhaan at sinabi niya na hindi niya na kailangan paiangat ang daliri niya dahil kaya naman palayasin ni Baekjem ang assassin ng isang galaw lang. Naisip naman ni Baekjem na nagawa niyang harangan ang atake, at ang sword key na galing sa wooden sword. At ito ay dahil may hawak lang siya na wooden sword. Kahit na hindi sila ang pinakamakapangyarihan na practitioners, mahusay naman silang mga assassin. At kung magiging pabaya sila kahit saglit lang, siguradong mababagsak nila ang trial. May mga bumagsak na mga tao, at nakita naman ito si Muyon. May nakatingin sa malayo na babae kay Muyon. Sumugod ang babae at tumalon para atakihin si Muyon. Pero may umatake na assassin sa likod ni Muyon pero nahiwa ng babae ang wooden sword nito. Nagulat ang assassin at napalayo. Napatingin si Muyon sa babae, at nagkatitigan lang sila. Bumalik sa nakaraan. May kausap ang babae at sinabi na hindi niya mabibigay ang sagot na hinihiling ng babae. Pero may kilala siya na kayang makasagot nito. Siya ay papunta sa Murim Coalition kasama si Woon-hyun. Tinanong ng babae kung anong pangalan. At sumagot ang lalaki na Muyon ang pangalan. Bumalik sa present. Tumakbo palayo ang babae at sinabi na siya sana ang target dahil masyado siyang relax. Nakatingin lang si Muyon sa babae. Ilang saglit lang, may umatake kay Muyon, at napigilan niya ito. Lumingon si Muyon sa assassin, at binali ang wooden sword. Nagulat ang assassin dito dahil dinurog ni Muyon ang wooden sword gamit ang kamay niya lang. Napapaisip naman si Muyon. Sa kabilang banda naman, may naglalaban na lalaki at assassin. Aatake ang assassin pero nahaharangan ito ng espada ng lalaki. Nagulat naman ang assassin sa ginawa ng lalaki. May mga tumulo na dugo, at ayon pala ay nahiwa ng lalaki ang assassin. Sabi naman ng assassin na para mahiwa siya gamit ang reverse swing, nakakamangha ito. Tinanong ni Lee Gaim kung ano na ang current situation. Sumagot naman ang assassin na sa lahat ng participants, kasama ang mga umiiwas sa fog at umalis sa courtyard, 30% ng mga participants ang nagkaroon ng death token. Inutos naman ni Lee Gaim na mag-eliminate sila ng 50%. Ito ay dahil magiging pabigat lang ang mga bitbit na sword na masisira lang din naman sa huli. Sa susunod na panel, tinawag ni Lee Gaim si Do-won. Pumunta si Lee Gaim dahil may narinig siya galing kay Sang-soo. Narinig ni Lee Gaim na patagang pumunta bilang assassin si Do-won sa first trial. Sabi naman ni Do-won na narinig niya na maraming magagaling puwera sa mga matatalino na nag-apply at na-curious siya dito. Naiinis naman si Lee Gaim dahil sabi ni Do-won sa kanya na hindi siya pupunta sa exam para mag-observe. Maya-maya pa, tinanong ni Lee Gaim kung ano naman ang mga impressions ni Do-won pagkatapos gumalaw-galaw sa fog. Sabi ni Do-won na salungat sa narinig niya, karamihan sa kanila ay hindi na-satisfy ang expectations niya. Pero sa kanilang lahat, may iilan na nakakuha ng interest niya. Nakakatuwa naman ito dahil nakuha ng iilan ang atensyon ni Do-won na isang great sword ng Murin Coalition Sword Kings.
At hindi lang nila nakuha ang atensyon ni Doowon, pero namangha pa siya. Hindi naman makapaniwala si Lee Gaem. Dagdag pa ni Doowon na lahat sila ay may kakaibang levels kahit hindi niya masyadong nasukat ng maayos ang mga levels nila dahil sa magulong sitwasyon. May iilan na pinakabukod tangi na participants sa lahat ng nakita niyang nag-apply. Sabi naman ni Lee Gaem na masaya siya makarinig ng good news kahit sa gitna ng lahat ng ito. Dagdag pa ni Lee Gaem na umaasa ang Murem Coalition na makagawa ng panibagong grupo sa exam na ito. Kaya masyadong nag-aalala si Lee Gaem dahil baka walang ma-qualified, pero kailangan niya munang kalmahan ang puso niya. Napaisip naman si Doowon tungkol sa panibagong grupo na tinutukoy ni Lee Gaem. Napangiti si Lee Gaem at sinabi na, tama ang nasa isip ni Doowon at Yung Cheondan ang kanilang ibubuo, at ibig sabihin ng Yung Cheondan ay Dragon Trading Group. Ikinagulat naman ito ni Doowon. Sa susunod na panel, sa loob na Martial Arts Alliance, may mga nagrereklamo na mga tao tungkol sa kanilang pagkain, na pagkatapos nila tumakbo-takbo sa fog na muntik na silang mamatay, hindi maganda ang pagkain na binigay sa kanila. Nagalit naman si Baekhyun at sinabi na, maaari ba na ganito kapangit ang pagsalubong sa kanila ng Murem Coalition? Sabi naman ni Baekjeon na hindi naman sila mga guests dito. Sumagot naman si Baekhyun na kahit na. Napalingon naman si Baekjeon kay Baekhyun na kausap si Muyon. Nagpasalamat si Baekhyun kay Muyon. Kung hindi sumama si Muyon sa kanila para lumaban, hindi sana makakapasa si Baekhyun. Hindi naman sumang-ayon si Muyon dito at sinabi na, makakapasa pa rin naman si Baekhyun kahit hindi siya tumulong. Dagdag pa ni Muyon na masyado siyang pinupuri ni Baekhyun kahit wala naman siya masyadong ginawa. Nakikinig lang si Baekjeon. Sumilip din si Baekhyun at sinabi na, pagkatapos niyang sabihin na wag mauna si Baekhyun sabihin ito. Tinanong naman ni Baekjeon kung may nangyari ba. Sumagot si Baekhyun at sinabi na, may nangyari pagkatapos matulak si Baekjeon sa pagdidepensa at nawala sa fog. Kinwento ni Baekhyun ang nangyari kanina sa fog. Nung naiwan siya mag-isa, pinahaba niya ang kanyang tali at pinaikot-ikot at naging busy siya sa kakaharang sa mga aatake sa kanya. Pero isa sa mga assassin ay nahuli ang tali niya, at hindi siya makalaban. At sa oras na iyon, 2 assassin ang tumakbo papunta sa kanya, at wala na siyang choice pero bumagsak na sa trial. Hanggang sa dumating si Muyon, at sinabi na, kailangan maging mas mabilis at mas mahusay sa paggamit ng tali kung papahabain niya ng ganon. Pero mukhang siya ay natali pagkatapos ng impractical at impulsive attack niya. Bigla naman pumunta sa likod si Baekhyun at sinabi na, siya ang bahala sa side na iyon kaya si Baekhyun na bahala sa iba. Dagdag pa ni Baekhyun na baka maisip ni Baekhyun na nakakababa ang pagsama niya sa kanya, pero umaasa siya sa kanya. Mga nakahanda na sila at sinabihan ni Muyon ang dalawa na ang mga nasa line na nakikita nila ay mapanakit lang. At ang mga nagpaplano talaga na atakihin sila ay mga nagtatago sa fog. Silang dalawa ay makipaglaban lang ng isa-isa, habang siya ang magpapaalis sa mga natitira. Sabi ni Baekhyun na malakas, matalino, at may karanasan si Muyon. At para bang nakikita ni Muyon ang mga nangyayari sa fog na iyon. Tinanong naman ni Baekjeon kung anong pangalan niya, at sumagot si Baekhyun na Muyon ang pangalan ng lalaki. Dagdag pa ni Baekhyun na isang independent practitioner si Muyon, at napaisip si Baekjeon dito. Sa kabilang kwarto naman, may kumakausap sa lalaki at sinabi na, ang rason lang kaya sila nakapasa sa trial ay dahil sa kanya at sa kanyang mahusay na sword techniques. Kambal pala ang kumakausap sa lalaki at ang pangalan nila ay sila Jang Hyuk at Jang Hyun. Sabi ng lalaki na dahil sa kondisyon niya kanina at hindi na siya nakapag-isip pa,
pero ngayon nakikita niya na magkambal ang dalawa. Sumang-ayon naman si Jang Hyuk, at sinabi naman ni Jang Hyun na kambal nga sila. Nagpakilala naman ang lalaki at sinabi na, siya si Lee Bum at natutuwa siyang makilala ang kambal. Sa susunod na panel, gabing-gabi na at may nagbukas ng pinto. Lumabas si Moyon para magpahangin lang. Nasa tuktok ng malaking bato si Moyon at nag-iisip-isip. Ilang saglit lang, nakasilip ang isang babae, at tinanong ni Moyon kung lumitaw ba ang babae ulit para kulitin siya. Nagulat naman ang babae dito. Sabi ni Moyon na mukhang makakapag-relax siya onti sa sitwasyon ngayon. Napaisip naman ang babae dito, at nagpakita na rin. Sabi ng babae na sana hindi ito masamain ni Moyon dahil lang na sinundan niya siya. Pumunta lang siya dahil pinapante siya ng paa niya dito at nagtago nang may narinig siyang malapit sa kanya. Tinanong naman ng babae na kung paano nalaman ni Moyon na siya iyon kung tinago naman niya ang buong katawan niya. Sumagot si Moyon na sabihin na lang natin na nagbato siya ng bato at may tumalon na palaka dito. Ang ibig sabihin ng kasabihan na ito ay nanghuhula lang siya na magtanong at sumagot naman ang babae sa mapang-akit na tanong. Na-offend naman ang babae dahil kinumpere siya sa palaka. Tinanong ni Moyon kung may mapapala ba kung kanino siya ikukumpara kung hindi naman nagbabago ang essence niya. Lumingon sa kanya ang babae at nagpakilala. Siya ay si Han Sojin. Tinanong naman ni Han Sojin kung ano naman ang pangalan ni Moyon. At dito nagtapos ang pangalawang parte. Magsisimula ang pangatlong parte sa pag-anunsyo sa mga Cheon Sodan exam participants na magsisimula na mamaya ang second trial. Inutusan din sila na magpunta sa training center bago pa ito magsimula. Nagpunta na ang mga participants at may mga nagsasabi na pagod parent sila dahil mali ata ang pagtulog niya. May mga namangha din sa training center dahil sa laki nito. Sabi ng isang tauhan na dadating na mamaya ang trial examiner, kaya kailangan nila muna umupo at maghintay ng tahimik. Tinanong naman ng isang participant kung alam ba niya ang tungkol sa magiging trial nila. Habang nakaupo, tinanong ni Baek Ayon kung nakatulog ba ng konti si Moyon. Nagulat naman si Moyon dahil katabi niya si Baek Ayon. Nag-uusap naman ang ibang participants at inaasahan nila na madali lang ang test. Tahimik lang si Han Sojin. Nag-uusap naman ang kambal. Sabi ni Jang Hyuk na hindi naman sila siguro mag-eliminate ng marami sa kanila. Sabi naman ni Jang Hyun na hindi maaari dahil nagawa sa kanila yon kahapon. Ilang saglit lang, may nag-anunsyo na. Nag-congrats siya sa mga participants na nakapasa sa Trial of the Five Senses. Nagpakilala na rin siya bilang examiner ng second trial na Trial of Understanding. At siya ay si Zugyeon. Nagtaka naman ang ilang participants kung ano ang Trial of Understanding. Hindi pa nagsisimula ang trial pero mukhang masakit na agad ulo nila. Sabi ni Zugyeon na tinignan niya ang lahat pero mukhang pagod sila. Hindi naman sila pinagising buong gabi. At sinabihan din siya na binigyan sila ng maraming oras para magpahinga. Pero ngayon na nakikita niyang mga pagod sila, mukhang ang trial na ginawa nila kahapon ay nakakapagod talaga. Nagreklamo naman ang kambal at sinabi ni Jang Hyuk na, hindi lang iyon nakakapagod dahil kahit ang actual na labanan ay hindi naman ganon kasama katulad ng trial. Dagdag naman ni Jang Hyun na parang naglalaban sila sa pagitan ng buhay at kamatayan. Natawa naman si Zogyeon dahil umabot pa sa ganon ang trial. Tinanong ni Zogyeon kung paano niya ibibigay ang trial kung ganito ang mga kondisyon nila ngayon. Inutos naman ni Zugyeon ang mga tauhan niya na dalhin ang mga bagay na hinanda niya. Nagtataka naman ang mga ilang participants. Pinamigay ng mga tauhan ang isang inumin na kung tawagin ay Longjing tea. Nakakapagpalinaw ito ng ulo at nagpapaluwag ng blood vessels,
At ang pinaka-importante pa dyan ay ang lasa at aroma at kahit ang kulay na rin, na nagmumukhang first-class tea beverage. Natutuwa naman ang ilang participants sa pagkuha nito. Dagdag pa ni Zugyon na kahit sa battlefield, isa dapat ay may kasiyahan at kalayaan para magkaroon ng energy na lumaban. At sa authority niya bilang test examiner, bibigyan niya sila ng maraming oras. Pinarelax niya muna ang lahat at malayang mag-enjoy ang mga sarili. Ininom na ni Lee Bum ang kanya. Ininom na rin ng kambal. Ininom na rin nila Baek Haan at Baek Jien. Painom na rin dapat si Baek Ayon, pero sinabihan siya ni Moyon na ilagay lang sa bibig pero wag ito inumin, dahil baka merong halo sa tea na iyon. Nagtaka naman si Baek Ayon dito, at tinignan lang ang tea. Maya-maya pa, tinanong ni Zugyon kung nasarapan ba sila. Sabi ng ilang participants na naramdaman nilang nawala ang pagod nila, at ang lasa at aroma ay talagang pang first rate. Bigla agad inanunsyo ni Zugyon na magsisimula na ang trial nila. Sa harap nila, meron mga bagay na halo-halo ng commonplace plants at mga mamahaling herbs na mahirap kunin. Ang trial task nila ay sobrang simple lang. Maaari nila gamitin ang lahat ng herbs na ito, kaya magiging maganda kung makakagawa sila ng antidote para sa sarili nila. Nagulat ang ilang mga participants dahil ano ang antidote na kailangan nila, at ano ang sinasabi niya. Ilang saglit lang, may umubo na isang participant at may dugo na lumabas. Nataranta na bigla ang lahat dahil sabay-sabay sila nagkaroon ng karamdaman. Nagalit si Baek Jien dahil isang lason pala iyon. Hindi naman matigil sa kakaubo si Baek Haan. Sabi naman ni Zugyon na maaari niya lang simulan ang exam sa pamamagitan na lasunin sila. Pero kung isipin nila, hindi ba't maraming beses din sila makakaranas ng mga lason sa future? Hirap na rin si Lee Bum. Dagdag pa ni Zugyon na ang tea na ininom nilang lahat ay may halong lason. Hirap na rin ang magkambal na sina Jang Hyuk at Jang Hyun. Dagdag pa ni Zugyon na paglipas ng oras, ang mga effects nito ay lalakas lang at ang kanilang isipan ay gugulo. Mawawalan din sila ng malay sa kalahating oras. Hirap na rin si Han Sojin. May kandila naman sa gitna at sabi ni Zugyon na matatapos lang ang trial sa mga oras na iyon. Kaya kailangan nila mahanap kung anong lason ang nainom nila at gumawa ng antidote para sa sarili nila. Dagdag pa ni Zugyon na kung nahihirapan na silang pagalingin ito, malaya silang lumabas kahit kailan nila gusto dahil papagalangin niya naman sila ng antidote na naihanda ni Zugyon. Lumabas na si Zugyon at nagsara na rin ang pinto. Nahihirapan na ang mga participants at sabi nila na, paano nila malalaman ang lason na meron sila? At kahit naman na alam nila gawin ang antidote, paano nila magagawa iyon sa kondisyon na meron sila ngayon? Sabi naman ng ilang na anong klaseng brutal na exam ito. Gusto na rin nila sumuko dahil sa trial na ito. Sa kabilang banda, tinanong ni Baek Ayon kung paano nalaman ni Moyon na may halong lason ang tea na iyon. Dagdag pa ni Baek Ayon na tinago na lang sana ni Moyon ito sa sarili niya, pero bakit sinabi pa niya sa kanya? Sumagot naman si Moyon na tinutulungan niya lang ang tao na kailangan mailigtas. Nagulat naman si Baek Ayon dito. Sabi naman ni Moyon na hindi ba't sinabi din iyon ni Baek Ayon sa kanya. Naalala naman ni Baek Ayon ang nangyari kahapon. Sabi ni Baek Ayon na kung kailangan ng tulong ni Moyon, sabihan lang siya, kahit hindi naman siya sigurado kung kakailanganin ba ni Moyon ang tulong niya. Sumagot naman si Moyon na hindi niya ire-reject ang offer ni Baek Ayon. Tinanong naman ni Moyon kung pwede ba niya malaman kung ano pa ang ibang specialties ni Baek Ayon maliban sa thread, dahil mukhang matagal pa sila maghihiwalay ng landas. Biglang naalala ni Baek Ayon na sinabi niya kay Moyon na ang specialty niya ay mga lason.
At kaya sinabi ni Moyon na wag inumin ang tea dahil maaaring makahingi ng tulong si Moyon kay Baek Ayon na masolusyonan ang mga kondisyon ng ibang participants. Sabi ni Baek Ayon na kahit maraming uri ng lason, merong 5 base ang lason. Lumapit si Baek Ayon sa isang participant. Malamig ang katawan niya at may mga lumalabas na dugo. Sabi rin ni Baek Ayon na walang lumalabas na symptoms sa kanya, malamang ang lason na ito ay gumagana lang sa kung gaano karami ang nakonsumo. Ang Longjing tea ay may magandang kulay at aroma kaysa sa ibang tea. Kung ang lason na ginamit dito ay mga kulay at amoy na kailangan niyang magmask sa paggawa ng tea, at kung ang Murem Coalition ay hindi nagtatago na kahit anong klaseng lason, kapag pinagsama-sama ang mga clues na ito, ang base ng lason na ito ay maaring manggaling sa blood-dispersing poison or stinging snake poison. Tama ang sinabi ni Moyon. Dagdag pa ni Baek Ayon na ang symptoms nila ay kilala pero meron lang ibang antidote, kaya mahirap malaman kung ano ang antidote na gagamitin. Sabi naman ni Moyon na hindi naman siguro issue ito kung alam naman ni Baek Ayon ang pinagkaiba ng dalawa. Sabi naman ni Baek Ayon na ang pagkakaiba nila ay kung meron itong resistance sa loob ng dantian. Sumang-ayon naman si Moyon dito at sinabi na, ang lason na iyon ay hindi nagsanhi ng kahit anong resistance sa dantian niya. Nagulat naman si Baek Ayon dahil ininom pala ni Moyon ang tea. Pero nagtaka din si Baek Ayon kung bakit maganda pa rin ang kalagayan ni Moyon. Sumagot naman si Han Sojin na malamang ininom ni Moyon ang tea kasama nila. Naisip naman ni Han Sojin na baka merong total poisons immunity si Moyon. Nababaliw naman si Han Sojin sa curiosity niya kung ano ba talaga ang identity ni Moyon. Sa susunod na panel, sa labas ng Martial Arts Alliance, nag-iisip-isip si Do-won sa malayo. Naisip niya ang pag-uusap nila ni Lee Gaem kagabi. Sabi ni Lee Gaem na ang Cheon Sodan ay may mga sobrang practitioners. Tinanong niya rin na paano sila lalakas kung sa pagdami lang ng mga warriors. Pero kung ang ay dadagdag sa grupo ay ang mga kilala niya, magiging malakas sila. At yung Cheon Dan lang ang sagot, at ito na ang panahon na iyon. Napapaisip pa rin si Do-won dito. Ilang saglit lang, biglang may kumausap kay Do-won at sinabi na, mukhang nahihintay ng resulta ng trial si Do-won. Ito pala ay si Zugyeon. Sa Martial Arts Alliance, sabi ng mga participants na kung hindi dahil kay Baek Ayon, babagsak na sana silang lahat sa entrance exam sa trial na ito. At wag na isipin pa ang death token, dahil baka mapatay talaga sila. Naiinis naman si Baek Haan dahil bakit nila pinupuri si Baek Ayon dahil lang sa ginawan sila ng antidote. Sumagot naman si Baek Jian na paano nasasabi ni Baek Haan iyon pagkatapos kainin ang antidote na ginawa ni Baek Ayon. Nainas lalo si Baek Haan dahil kumakampi si Baek Jian kay Baek Ayon. Natutuwa naman si Baek Ayon at sinabi na, masyado nilang pinupuri ang kanyang mababang kakayahan. Sabi naman ni Jang Hyun na hindi naman mababang kakayahan iyon. Sabi naman ni Jang Hyuk na ang kakayahan ni Baek Ayon ay kakaibang uri. Tumingin naman si Baek Ayon kay Moyon. Sa labas ng Martial Arts Alliance, sabi ni Do-won na nilito ni Zugyeon ang mga participants sa pamamagitan ng paghalo ng stinging snake poison, pero malalaman pa rin nila iyon. Rare lang para sa isang tao na malaman at makakapagsabi ang pinagkaiba ng blood-dispersing poison at stinging snake poison. Sabi ni Zugyeon na iyon talaga ang punto niya. Nagpakita si Zugyeon kasama ang antidote pero nasalubong siya ng kanilang mga galit na titig, at parang susuntukan na siya. Sabi naman ni Do-won na mukhang ang resolba ni Lee Gaem lang ang makakapagpahirap sa kanila. Tinanong ni Do-won kung ano ang naiisip ni Zugyeon. Tinanong naman ni Zugyeon kung anong iisipin in particular. Tinanong ni Do-won kung may naririnig ba siya galing kay Lee Gaem.
Naalala naman ni Zugyon ang bagong grupo na tinutukoy niya. Mukhang nakapagdesisyon na si Lee Gayem pero si Zugyon ay hindi pa. Pero kung titignan ang kondisyon ng coalition ngayon, nasisimulan niya ng sumang-ayon sa formation ng Yongchiandan kung kinakailangan. Sabi ni Duwon na nakikita niya si Zugyon na nagplano rin na suportahan ang bagong grupo. Sabi naman ni Zugyon na ang sinasabi niya lang ay kailangan nilang mag-isip ng mabuti tungkol sa isyu na iyon. Dahil kung iisipin, ang weight ng Yongchiandan ay mas mabigat pa kaysa sa Cheonsodan. Sumang-ayon naman si Duwon at sinabi na ang Cheonsodan ay ang shield, at ang Yongchiandan ay ang sword, na isang double-edge. Sabi ni Zugyon na ang best treatment minsan para sa infection na natira sa katawan ay putulin ito. Ang buong proseso ay magiging masakit at mapupuno ng dugo at luha. Mas mabuti ito kaysa hayaan lang at mawala ang buhay. Dumating ang isang tauhan at sinabi na, ang preparations para sa second trial ay kumpleto na. Sabi naman ni Zugyon na susunod na lang siya. Naglakad na si Zugyon at sinabi na, ang hinihiling ni Lee Gayem kay Duwon ay maging head ng Yongchiandan, at naiisip ni Zugyon na ang isang tao lang na meron qualifications sa trabahong iyon ay walang iba kung hindi si Lee Gayem lang. Dagdag pa ni Zugyon na kahit ano pa ang sabihin ng iba, hindi ba't importante ang sariling sinasabi ng doktor. Tumingin lang si Duwon sa kanya. Sa susunod na panel, nagulat ang mga participants na kukuha pa ulit sila ng isa pang trial. Habang naglalakad, sabi ng ilang participants na hindi sila sigurado kung complete detoxified na sila pero kukuha na isa pang test. Tinanong naman ng iba kung gusto ba silang patayin, anong klaseng test kaya iyon, at paano nila malalaman. Sabi ng tauhan na ang test examiner ay nandito na kaya kailangan na nilang pumasok. Ang loob nito ay madilim at ang mga hakbang nito ay matarik. Kaya kailangan nila magdahan-dahan para hindi sila madulas. Namangha naman ang mga participants na merong lugar sa underground, at ang mga stonemasons ay siguradong nagtrabaho ng mabuti dito. Biglang dumating naman si Zugyon at sinabi na, masyadong maaga pa para magulat. Ito ay ang front chamber ng underground practice catacombs, at marami pang mga kwarto maliban dito. Ang mga practice room ay mga lugar para sa practitioners na naghahanap papunta sa closed cultivation para sa special techniques. Pero ang daanan na nagkokonekta sa mga kwarto na ito ay gumagawa ng isang maze. Merong iba sa mga bagong members pagkatapos nilang makapasok unang beses ay naligaw at hindi na nakalabas pa. Inanunsyo na ni Zugyon na ang test na ito ay pangalawang parte ng Trial of Understanding at gaganapin dito sa underground practice catacombs. Ang test ay simple lang. Kailangan lang nila makalabas sa maze within half an hour. Kung hindi pa sila makalabas sa binigay na oras, bibigyan na sila ng death token. Nakatingin naman si Han Sojin kay Muyon. Dagdag pa ni Zugyon na inaasahan niyang walang maiiwan at makikita niya pa sila sa taas ng isang beses pa. Nagalit naman ang isang participant at sinabi na, hindi siya makapaniwala na nilagay sila sa isang lugar na papaikutin sila. Sabi ni Jang Hyuk na merong lihim na motibo si Zugyon, pinapakalma naman ni Jang Hyun ang kanyang galit na kambal na si Jang Hyuk. Sabi naman ng isang participant na ililigtas niya silang lahat sa ngayong round, dahil nakabisado niya ang mga daanan kung saan sila nanggaling. Dagdag pa niya na mukhang magagawa nilang mag-blow ng kanilang mga ilong kahit walang kamay ngayon. Natutuwa naman ang mga ilan at sinabi na, ang mga tao talaga dito ay may mga nakakamangha na kakayahan. Sabi din niya na tumayo na siya sa harap at gabayan sila. Nauna na maglakad ang ilang participants. Sabi ng isang participant na kapag nakalabas sila ng ligtas, siguradong bibilhan niya ng makakain ang lahat. Sabi rin ng isang participant na kailangan na nila sila sundan.
Bumulong si Baekhyun kay Baekjeon na ang mga taong iyon ay matatalo sa ganong paraan. Sabi ng isang participant na nakakaramdam siya na onting vibration at tunog galing sa pader. Ang ibig sabihin nito na ang underground practice catacombs ay isang tuloy-tuloy na paggalaw na machine. At paano ba nila nalaman ito? Sabi ni Lee Bum na ang sect niya ay barrier sect at ang klase na machine na ito ay ginawa nila. Sabi ng participant na simula na bumaba sila para salubungin ang examiner, ang buong paligid ay nagsimula na rin mag-vibrate na may onting tunog. Sumang-ayon naman si Moyon sa sinabi ng participant. Dagdag pa ni Moyon na ang shifting machine ay hindi lang ang problema nila. At ngayon nakikita niya na merong matamis na amoy na pumupunta kanina. Nagtaka naman si Han Sojin kung anong amoy ang tinutukoy ni Moyon. Inulit naman ni Jang Hyuk ang sinabi ni Moyon sa Taranta. Nagtataka naman si Jang Hyun kung anong amoy ito at talagang matamis nga. Sabi ni Moyon na ang buong underground catacombs ay nagsisimula ng mapuno ng lason. Sabi naman ni Baekhyun na hindi na nakakapagtaka pa ito dahil isang lason nga ito. Ayon sa uri ng exam na ito, gusto lang nilang hadlangan sila sa paghahanap ng kanilang daanan, kaya hindi nila gagamitin ang lethal poison. At dahil patuloy parent sila sa paghinga kahit naamoy na nila ito, dapat ay nalasan na sila. Sabi naman ni Jang Hyun na nasisimula niya nang maramdaman ang symptoms ng lason at ito ay vertigo. Sumang-ayon naman si Jang Hyuk at sinabing, nahihilo na rin siya. Sabi naman ni Baekhyun na hindi niya pa sinasabi kung anong klaseng symptoms ito. Sabi ni Lee Bum na ang punto dito ay kapag mas matagal silang manatili dito ay mas mahihirapan silang makalabas. Tinanong ni Moyon kung anong pangalan ng isang participant, at ito ay si Woo Yeon-sib. Tinanong ni Moyon kung maaari bang mahanap ni Woo Yeon-sib ang labas. Sumagot naman si Woo Yeon-sib at sinabi na, kahit na alam niya kung paano gumalaw ang mechanism, kailangan niya makakita ng signs na kung saan ito nag-shift. Ang buong paligid ay madilim na walang pinagkaiba sa pagiging bulag. Kaya imposible na makalabas sila within an hour. Pero kung lahat sila ay magiging mata at tenga ni Woo Yeon-sib. Sabi ni Lee Bum na matutuwa siyang makatulong. Sabi naman ni Baekjeon na wala naman silang rason para hindi mag-cooperate. Sabi ni Moyon na pangunahan na ito ni Woo Yeon-sib. Nagsimula na silang maglakad. Sabi ni Woo Yeon-sib na tignan nila ang kahit na anong scratch or crack sa kisame, sa sahig, o sa pader. Dagdag pa ni Woo Yeon-sib na ipakita ito sa kanya kahit ang mga maliliit rin. Naisip naman ni Moyon na hindi niya makita si Han Sojin, at andito lang naman siya kanina lang. Tumalikod naman si Moyon, at biglang tinanong ni Baekhyun kung hindi ba sasama si Moyon. Sabi naman ni Moyon na tumuloy na siya at susunod na lang siya. Naiisip naman ni Moyon na useless ito para mahanap ang labas. Kung tama ang naalala niya, ito ay fragrant snake jaws. Noong nahirapan ang mga tauhan sa mga injuries nila, ang nomads ng northern regions ay ginagamit ito bilang painkiller. At ginagamit lang nila ito ng pinakamaliit na sukat. Sa labas, sabi ni Zogyeon na kapag patuloy parent nilang nalalanghap ang toxin, ang resulta ay magpapakita kung paano nakuha ng lason ang pangalan nito. Malalason sa matamis nitong amoy. Biglang naisip ni Moyon na matatapos silang pasukin ang snake's jaws. Nena si Moyon at sinabi na, bababaan niya ang paghinga niya hanggat maaari para mabagal dumaloy ang symptoms ng lason. Pero katulad din ng naiisip niya, may dumaloy na pulang likido pataas kay Moyon. Sabi ni Moyon na wala ng kwenta ito. Sabi ni Zogyeon na ang takot at sakit na nakatago sa pinakamalalim na parte na isang tao, ginagamit ito para masuffocate siya. Nahirapan na si Moyon. Bumalik sa nakaraan, at may nagsasalita naman at sabi na,
ang spilled blood ng kanilang mga kapatid ay nagsisilbi na magkaisa sila. Lalakas sila kasama ang dugo ng kanilang mga kaaway. At ngayon, siya ang magiging god ng Machines Blood. Sabi naman ni Moyon na malabo na ito at wala na sa kanila mabubuhay pa ng isang araw, kahit meron pang god sa kanila. Inutos ng god ni Il'a na dalhin ang puso ni Moyon. Umatake na silang lahat, at humanda na rin si Moyon. Sumuntok ng malakas sunod-sunod si Moyon at napatalsik ang mga umatake. Tumingin siya at tumalon para atakihin ang god. Nagkatitigan lang sila. Bumalik sa present at napaluhod si Moyon. Sabi ni Moyon na sa lahat ng bagay, mukhang hinayla ang alaala niya kung saan siya nakaramdam ng malalang pisikal ng sakit. At habang siya na hindi makayanan ang mga effects, hindi na rin ito kaya ng iba. Naalala niya naman si Han Sojin. Kailangan niya bilasan at hanapin siya. Nahihirapan naman si Han Sojin. Bumalik sa nakaraan. May nakabitay at nanay niya pala ito. May nagsasalita at sabi niya na, baliw ang nanay ni Han Sojin dahil bakit niya iniwan ang kanyang anak at sundan ang asawa niya. Nakakawalang hiya ito. Meron siyang nakakabighaning ganda, at gusto niya makipaglaro sa kanya ng onti. Hinawakan ng lalaki ang mukha ni Han Sojin at sinabi na, anong gagawin nila sa bata? Baka maging katulad siya ng nanay niya kaya baka pwede nilang subukan na palakihin siya. Bumalik na sa present, at nasa iisang sulok si Han Sojin. Sabi ni Han Sojin na papatayin niya silang lahat. At dito nagtapos ang pangatlong parte. Magsisimula ang pang-apat parte sa labas ng underground practice catacombs, nag-aabang lang si Zugyon. Tinanong ni Zugyon sa isang tauhan kung anong oras na. Sabi ng isang tauhan na hindi na sapat ang natitira. Naisip naman ni Zugyon na mukhang ang pagdagdag ng tagong fragrant snake jaws ay nagsanhi sa pagkagulo ng mga participants. Kapag natapos ito ng ganito, sila Duwon at Ligayem ay siguradong magagalit. Tinawag ng isang tauhan si Zugyon at tinuro ang underground practice catacombs. May nakalabas na. Sila ang una sa mga participants na nakalabas sa binigay na oras sa kanila. At dahil dito, napasa nila ang entrance exam. Pagod na pagod sila at masaya naman ang magkambal na nagawa nila ng tagumpay. Napangiti naman si Zugyon at sinabi na, siguradong uhaw na uhaw sila. Inutusan niya ang isang tauhan na dalhin sila kung saan man para makainom sila. Inanunsyo naman ito ng isang tauhan at sinabi na, may hinanda sila na lugar na malapit lang, kaya kailangan nila maglakad ng onti ulit. Napalingon si Baek ayon sa entrance ng underground practice catacombs. Nag-aalala siya kay Moyon. Tinanong naman siya ni Baek Haan kung ano ang karapatan ni Baek ayon para mag-alala sa iba kung hindi naman niya kayang paalisan ang manage effects ng lason at isang hadlang lang sa kanila. Dagdag pa ni Baek Haan na kung gusto ni Baek ayon na patunayan na kayanan niyang gawin ang mga bagay para sa sarili niya, kailangan niya muna unang alalahanin ang sarili niya kaysa maging isang hindi maganda sa paningin ng iba. Hindi na nakapagsalita pa si Baek ayon. Nakatingin naman si Zugyon sa mga participants at naisip na, may isa na hindi nila kasama. Naisip niya si Moyon at sinabi na, ang presence niya ay kakaiba talaga, kaya akala niya siya ang unang makakalabas. Madidiin si Moyon sa oras, pero may natitira pa naman. At hindi niya aalisin ang expectations niya. Sa loob ng underground practice catacombs, tumalon si Moyon pababa sa gitna. Napapaisip naman siya tungkol sa nakaraan niya. Napapikit si Moyon at sinabi na, hindi talaga ito tinitigilan si Moyon kahit sa paghinga niya. May narinig naman si Moyon sa isang sulok. Pinuntahan niya ito at may tumatawa. Lumingon siya kay Moyon at sinabi na, hindi niya sila pinatay. May hawak siyang bato at patuloy paring sinasabi na hindi niya sila pinatay. Aatakihin niya na dapat si Moyon.
Sabi ni Moyon na baliw na siya. Tinamaan lang ni Moyon ay ang leeg ng lalaki, at bumagsak. Naisip ni Moyon na kung sino pa ang may alam ng daan ay siya pa ang naging ganito, at ang sitwasyon ng iba ay kasing linaw lang ng araw. May nagsalita naman at sabi niya na, nagkalat sila kung saan-saan at umiikot-ikot. Sila ay nakulong sa kanilang pinakamasakit ng parte ng kanilang nakaraan at parang naglalakad na patay. Ito pala ay si Han Sojin. Tinanong ni Han Sojin kung bakit mukhang ayos lang si Moyon. Tinanong din ni Han Sojin kung sino ba talaga si Moyon. Nahihirapan na si Han Sojin, at nanghina pero nasalo din siya ni Moyon. Nakatingin lang si Moyon kay Han Sojin. Naisip ni Moyon na ang identity niya ay hindi mahalaga ngayon. Sa daan na dapat niyang lakarin para gumanti sa Murem Coalition, pero naubos ang oras niya para hanapin si Han Sojin. At magiging imposible na mahanap ang exit sa binigay na oras sa kanila. Sabi naman ni Moyon na kailangan niya lang naman makalabas bago maubos ang oras. Sa susunod na panel, nagbabato lang ng mga bato si Doowon. Sabi ni Doowon na hindi niya mapigil ang pagdudahan ang plano na ito. Kung ang bagong grupo ba ang magiging solusyon lang na mapapagaling ang coalition sa pamamagitan ng pagputol ng laman. Kailangan niya ng assurance tungkol dito. Isang assurance na kahit anong bagay ang lumabas, kaya pera nilang i-push ito. Napatingin naman si Doowon sa pader. Onti-onti itong nasisira, at ikinagulat ito si Doowon. Nasira na ito ng tuluyan at bumagsak ang mga bato. Laking gulat ni Doowon na si Moyon pala ito na bitbit si Han Sojin. Sa susunod na panel, sabi ng isang elder na ang diskusyon patungkol sa paghahanap ng Yong Qiandan ay nagtapos ng imposible. Hindi niya makita kung bakit naisipan nila na kailanganin iyon bigla. Sabi naman ni Zogyon na patawad at itatama niya lang ang mga salita niya. Hindi naman sinabing imposible iyon, pero kailangan para sa deliberation. Tinanong naman ng isang elder na kung may mga nagbago ba patungkol sa Yong Qiandan. Sumagot naman si Zogyon na walang pagbabago. Sabi ng elder na Murem internal inspection. Tinanong ng isa pang elder kung ang sinasabi ba ni Zogyon na ang inspection ay maaaring maging sanhi ng pagbabanta sa Murem Coalition. Sumagot si Zogyon na ang kapangyarihan ng coalition ay lumakas simula noong Great War sa pagitan ng sektor at kulto, at nakagawa ng maraming koneksyon at relasyon sa ibang forces para mapalawak ang impluwensya nito. Ang katotohanan nito ay ang coalition ay dapat mag-imbestiga sa mga grupo. At iyon ang gustong sabihin ni Zogyon. Nagsalita naman ang ibang mga elders at sabi nila na, kung hindi dahil sa koneksyon na nagawa nila, paano sila makakaunlad na ganito? Sabi pa nila na hindi nila dapat subukan ang isang bagay na hindi naman sila magwawagi, at madyay gising lang nila ang inis sa isa't isa sa pamamagitan ng pag-explore sa mga lugar na hindi dapat. Tinanong ng isang elder na kung makakuha sila ng kawalan ng tiwala sa pagbuo nitong bagong grupo at magresulta sa hindi pagkakaisa sa loob ng grupo, magagawa kaya ni Zogyon na tanggapin ang responsibilidad. Sabi naman ni Zogyon na naiintindihan niya kung ano ang pag-aalala ng mga elders. Pero, makakamit nila ang goal sa pagtrabaho ng Yong Qian, at kung ang grupo ay makahanap at resolba ng mga issues sa coalition. Sabi ng isang elder na nagsasalita si Zogyon sa grupo ng mga practitioners na halos malampasan ang 20 years. Sabi naman ni Zogyon na mababait sila at ang katunayan na mahuhusay at may mga kakayahan sila sa kanilang mga edad, kaya nilagabayan sila sa direksyon na gusto nila para maging ibabaw sa lahat. Tinanong ng isang elder na kung sino ang mamumuno sa grupo na ito. Sumagot si Zogyon na naniniwala siya si Doowon ang mas qualified para mamuno dito. May nagsalita naman sa isang tabi at sabi na, kung patungkol ito sa experience ng coalition,
Si Doowon ay ang namuno sa Cheongso-dan na kasama si Lee Gaem pero siya ay kakaiba onti. Tinanong din niya kung ang sinasabi ba ni Zugyeon na sila ang mga pinakatalentado sa lahat ng henerasyon na nakalipas na exam participants. Dagdag pa niya na wala sa coalition na ang kwento niyan ay patungo. Ang nagsasalita pala ay ang coalition leader. Narinig naman ng coalition leader na ang mga stonemason ay magkakaroon ng karagdagang trabaho. Sabi naman ni Zugyeon na dahil sa kapabayaan niya, ang isang participant ay sinira ang outer wall ng isa sa mga underground smoke tunnels. Sa susunod na panel, nakita ni Doowon si Zugyeon. Nakita rin ni Zugyeon si Doowon na nakatingin sa kanya at sumenyas. Tinanong ni Doowon kung bakit may addition exam. Sabi ni Zugyeon na gusto ng mga elders na ang mga miyembro ng grupo ay humarap sa Special Force Fighters. Ang idea na ito ay para sa kanila na makakuha ng experience para makasigurado na kaya nila mag-isip ng makatwiran at lohikal ng mag-isa gamit ang kanilang mga sariling talent. More on training session ito kaysa exam. Nainas naman si Doowon at sinabi na, ang ibig sabihin ng mga elders na kahit mabuo ang grupo, hindi nila opisyal na susuportahan ito. Sabi naman ni Zugyeon na hindi nila pwedeng suportahan ito kahit gusto man nila. Noong nagsimula ang Yongcheon-dan sa pag-imbestiga, magkakaroon ng gulo sa pagitan ng coalition at ibang mga forces. Dagdag pa ni Zugyeon na ano sa tingin ni Doowon ang mangyayari kung ang mismong coalition leader ay nanguna at sinuportahan ang Yongcheon-dan. Nagawa na nila ang kanilang makakaya para sa desisyon na ito. Nasa labas na sila. Sabi ni Zugyeon na nalampasan na nila ang malaking pagsubok kahit papaano. Ngayon, meron na lang silang task na nakakasakit sa ulo sa mga susunod na gagawin sa natitirang exam. Kapag ang resulta ng exam ay maayos para kay Doowon, makakapagpatuloy agad sila. Nagsorry naman si Doowon dahil wala siyang ibang pakinabang kay Zugyeon. Sabi naman ni Zugyeon na ang tagumpay nila ngayong araw ay malaking pasasalamat kay Doowon. Nagulat naman si Doowon dahil bakit siya. Sabi ni Zugyeon na dahil sinabi ni Doowon na kukunin niya ang espada, nagawa niyang makipagtabla sa mga elders ngayon. Akala naman ni Doowon na kailangan pa mag-isip ni Zugyeon ng matagal. Tinanong naman ni Zugyeon kung may nangyari ba para magawa ang desisyon at nagmamadaling sabihin sa kanya agad. Sabi ni Doowon na hindi siya makakita ng sign. At sa gitna ng pagsusuko, pagkatapos mag-isip ng maraming paraan at direksyon para magpatuloy, naalala ni Doowon ang nangyari kanina. Nakita niya na bitbit ni Moyon si Han Sojin. Nagkatitigan lang sila Moyon at Doowon. Dagdag pa ni Doowon na na-realize niya na hindi niya dapat hanapin ito kung nakahanap siya ng isang tao na makakapagpabuo ng daan na iyon. Naisip ni Doowon na merong rason kung bakit hindi niya mabuo ang daan na iyon. Napangiti lang si Zugyeon. Ilang saglit lang, dumating si Lee Gaem. Sabi ni Lee Gaem na may insidenteng nangyari sa underground library. Nagulat naman sila Zugyeon at Doowon. Sa susunod na panel, nagpapahinga si Han Sojin. Sabi ni Moyon na kung gusto talaga magpahinga ni Han Sojin, hindi sana siya pumunta sa labas at pumunta pa dito. Dagdag pa ni Moyon na kung magpapasalamat man si Han Sojin sa pagtulong niya, regardless sa lugar, late na siya para magpasalamat pa. Sabi naman ni Han Sojin na umalis na si Moyon, puwera na lang na sabihin sa kanya kung sino ba talaga si Moyon. Tinanong ni Moyon kung gusto pa rin ba malaman ni Han Sojin ang identity niya. Dagdag pa ni Moyon na bakit obsessed pa rin si Han Sojin sa origin niya, at kung hindi ba mabubuhay si Han Sojin nang hindi nalalaman iyon. Tinanong ni Han Sojin kung kilala ba ni Moyon ang swordsman na si Songwoo. Nagulat naman si Moyon. Dagdag ni Han Sojin na ang lalaking iyon ang nagpadala sa kanya para kay Moyon.
Ang lalaking gumagamit na pangalan na Moyon ay ang makakapagbigay sa kanya ng sagot na matagal niya nang hinahanap. Natahimik lang si Moyon dito. Sabi ni Han Sojin na nakita niya kanina ang nangyari. Kung talagang sinubukan lang ito ni Moyon, ang lakas niya ay masyadong makapangyarihan para matalo ang Murem Coalition gamit isang kamay lang. Dagdag pa ni Han Sojin na hindi niya kayang maabot ang level na lakas na iyon, pero paano naabot ni Moyon ang level na iyon? At kahit sa kabila ng lahat, gusto pa rin ni Moyon maging parte ng coalition. Wala sa mga ito ang may sense pa. Tumayo na si Han Sojin, at tumingin kay Moyon. Sabi ni Han Sojin na hindi rin siya sigurado kung ang pakikipag-usap pa kay Moyon ay magandang idea. Tumalon si Han Sojin papunta kay Moyon. Dagdag ni Han Sojin na ang alam niya lang sigurado ay kung delikado para sa kanya ang malaman ang identity ni Moyon, ang matandang lalaking iyon na si Songwoo ay hindi sana sila pinagtagpo. Pinipilit ni Han Sojin si Moyon kung sino ba talaga siya. Nagkatitigan lang sila Moyon at Han Sojin. Sabi naman ni Moyon na alam ni Songwoo ang daan na pupuntahan ni Moyon. Kaya kung pinadala ni Songwoo si Han Sojin, ang ibig sabihin na ang daan na kukunin niya ay makakapagbigay ng sagot na hinahanap ni Han Sojin. Papayagan ni Moyon si Han Sojin na sumama sa kanya pero si Han Sojin ang kailangang maghanap ng sagot sa sarili niya. Nagtaka naman si Han Sojin dito. Tumalikod na si Moyon at sumigaw si Han Sojin na, wala siyang paki sa daan na kukunin ni Moyon. Sabi naman ni Moyon na wala rin siyang paki sa gustong sagot ni Han Sojin. Ang gusto lang ni Moyon para kay Han Sojin ay hindi siya hilain pababa sa lakbay na meron siya. Kaya kailangan maging prepare si Han Sojin. Ang identity ni Moyon at lahat na may experience ni Han Sojin ay sobrang hirap matiis. Umalis na si Moyon at nainas naman si Han Sojin. Habang naglalakad, naiisip ni Moyon na kung paano nagiging matyaga si Han Sojin, at sino ang kukunin niya pagkatapos. Napangiti naman si Moyon. Sa susunod na panel, nagsama-sama sila Lee Gaem, Zugyeon, at Doowon. Sabi ng isang tauhan na halos hindi nila mapigilan ang babae pagkatapos tawagin ang 5 warriors. Wala namang intensyon ang babae na pumatay, pero siya ay matigas talaga, lalo na sa babae. Ito pala ay si Baek Ayon na nakahiga at nakatali. Nag-alala naman si Zogyeon dahil anak ito ni Baek Woolmoon. Tinanong ni Doowon kung mag-isa lang ba si Baek Ayon na pumunta sa library. Sabi ng tauhan na ayon sa unang nakakita sa kanya, siya lang mag-isa. Sabi naman ni Zogyeon na ang basement library ay puno ng martial arts tomes, kaya ang trespassing ay isang krimen dito. Sabi naman ni Lee Gaem na kailangan nila magtanong kay Baek Ayon, kaya ikulong muna siya hanggang sa magising siya. Naintindihan naman ito ng tauhan, at binitbit na ng iba si Baek Ayon. Sabi ni Zogyeon na kung gusto nila itago ang pangyayaring ito, kailangan nila makasigurado na magwawagi sila sa pag-imbestiga. Sabi naman ni Lee Gaem na sa lahat ng tao, ang anak pa talaga ni Baek Woolmoon. Sabi naman ni Doowon na kahit na ito ay maglagay ng butas sa relasyon nila kay Baek Woolmoon, kailangan nila manatili sa batas ng coalition. At iyon ay lubos na kailangan. Sa isang banda naman, sabi ng isang tauhan na nakuha sila sa pag-akit. Nakatanggap din siya ng balita na ang anak ni Baek Woolmoon ay nahuli. Ang kausap ng tauhan ay ang coalition leader pala. Kinaumagahan, may nag-anunsyo na ang lahat ng participants ng Cheonsodan entrance exam ay magtipon-tipon sa training grounds. Lumingon naman si Jang Hyun at kinausap sila Baek Jian at Baek Haan. Sabi ni Jang Hyun na hindi niya nakita ang kapatid nila simula kagabi pa. Sabi naman ni Baek Haan na hindi niya rin ito nakita. Sabi naman ni Baek Jian na masaya mag-isa si Baek Ayon,
At hindi rin naman siya magiging late kaya wala na dapat ipag-alala pa. Sabi naman ni Jang Hyun na kahit na dahil mukhang hindi alam ni Baek Jae-in kung nasaan man si Baek Ayon. Dagdag pa ni Jang Hyun na paano nagiging pabaya si Baek Jae-in bilang nakakatandang kapatid. Nagalit naman ni Baek Ha-an at susugurin na dapat si Jang Hyun pero pinigilan lang siya ni Baek Jae-in. Sabi naman ni Baek Jae-in na dinidistansya lang ni Baek Ayon ang kanyang sarili dahil sa isang ordinaryong alitan ng pamilya, kaya wag itong intindihin. Sabi ni Jang Hyun na palaging lumalawak ang mga distansya at tiyak na lalala ang mga alitan. Magbibigay pa dapat ng advice si Jang Hyun, pero pinigilan ito ng kambal niya na si Jang Hyuk. Sabi ni Jang Hyuk na wag nang pansinin ni Jang Hyun, dahil hindi katulad niya, sinasabi talaga ni Jang Hyun kung ano man ang pumasok sa isip niya. Nainas naman si Baek Jae-in dito. Nakarating na sila sa training grounds. Maraming mga tauhan o warriors ang nasa paligid. Nagtataka naman si Jang Hyuk kung lahat ba ay nagpapanggap lang na hindi alam ang nangyayari, o siya lang ba ang nakakapansin, dahil pakiramdam niya na parang tina-trato silang mga kriminal ngayon. May pumasok naman at sabi niya na, maguguluhan sila dapat kung inosente sila. Pero kung hindi, kailangan nilang mag-alala. Si Do-won pala ito, at tumingin lang si Moyon sa kanya. At dito nagtapos ang pang-apat parte. Magsisimula ang pang-limang parte sa pagpapakilala ni Do-won. Nagulat si Woo Yeon-sib dahil siya si Do-won na The Great Sword. Nagulat din si Jang Hyun dahil siya si Do-won na isang Sword King katulad lang ni Lee Gaem na Iron Law. Sabi ni Do-won na sinadya niyang gunitain ang lahat dahil sa kanilang pagsusumikap. Pero, dahil sa isang hindi magandang kaganapan kagabi, natatakot si Do-won na hindi mangyayari iyon. Isa sa kanila ay nag-trespass sa underground library kagabi at kinapkap ang martial arts tomes. Nagulat naman ang mga participants dito. Napaisip naman si Baek Jae-in. Dagdag pa ni Do-won na iyon ay ang tao na nawawala ngayon sa kanila, at siya ay si Baek Ayon na anak ni Baek Woo-mon. Nagulat si Baek Jae-in dito. Sabi ni Do-won na lumaban si Baek Ayon sa eksena, pero napasuko, at ngayon ay nakakulong. Siya ay tatanungin at aalamin nila kung bakit niya ginawa ang bagay na iyon kasama ang mga kasabwat o mga investigador. Hanggang sa maresolba ang kaso na ito, ang exams ay naka-hold muna. At lahat sila ay kailangan munang manatili dito sa training grounds. Nagagalit naman sila Baek Jae-in at Baek Ha-an. Nagpakilala naman si Baek Jae-in kay Do-won. Sabi ni Baek Jae-in na totoong hindi nila kasama si Baek Ayon dito, pero sigurado ba si Do-won na si Baek Ayon ang gumawa ng bagay na iyon? Sabi ni Do-won na gaya ng sabi niya, nahuli siya sa eksena na iyon. Ano pa ba ang dapat sabihin? Napasigaw si Baek Jae-in at sinabi na, meron lang itong hindi pagkakaintindihan. Hindi gagawin ni Baek Ayon ang isang bagay na magpapahiya sa pangalan ng pamilya nila. Dagdag pa ni Baek Jae-in na kailangan nilang ipadala ang kanilang investigative teams para maki-cooperate sa coalition. Hindi naman pumayag si Do-won dito. Sabi ni Do-won na nangyari ito sa loob ng coalition, kaya ang coalition na ang bahala dito. Paalis na dapat si Do-won at sinubukan siyang pigilan ni Baek Jae-in. Hanggang sa sumigaw na si Baek Jae-in kay Do-won. Nainas na si Baek Jae-in. Sabi naman ni Do-won na wag na siyang paulitan pa at sumuko na lang. Napayuko na lang si Baek Jae-in. Sa susunod na panel, tinanong ni Jang Hyun na kung ano ang nangyari. Dagdag pa ni Jang Hyun na hindi ito nagkakaroon ng sense. Bakit gagawin ng isang inosenteng babae ang gawain na iyon? Sumang-ayon naman si Jang Hyuk. Sabi naman ni Woo Yeon-sib na ngayon na iniisip niya, naalala niya si Baek Ayon na mukhang nag-aalala na para bang nasa dilema siya.
Sabi naman ni Lee Bum na naalala niya rin na mukhang wala sa sarili si Baek Ayon, pero siguradong hindi siya katulad ng isang tao na gagawa ng masama. O di kaya isang pagkakamali lang ito o nakuha lang si Baek Ayon ng curiosity niya. Tinanong naman ni Woo Yeon Sib kung sa tingin ba ni Lee Bum na tanga si Baek Ayon. Sabi naman ni Lee Bum na hindi naman ito imposible. O di kaya, may pinaplano talaga si Baek Ayon. Nakikinig lang sila Baek Jian at Baek Haan, hanggang sa nainas na si Baek Haan. Tumayo siya at nilapitan ang dalawa at sinabi na, walang hiya sila na sinasabi nila ang ganong mga bagay. Dagdag pa ni Baek Haan na tigilan na nila magsalita pa ng mga walang kwentang bagay, at maghintay na lang na matapos ang investigasyon. Sumagot naman si Baek Jian at sinabi na, hindi sila makakapaghintay pa. Hindi maintindihan ni Baek Jian kung bakit magagawa ni Baek Ayon ang ganong bagay. Isang pangangailangan na maging involve ang investigative team ni Baek Woolmoon, pero tinanggihan ito. May hindi tama sa mga nangyayari. Kailangan nila malaman kung bakit ginawa ni Baek Ayon iyon. Hindi galing sa investigasyon ng coalition, pero sa kanya dapat talaga galing. Sabi naman ni Baek Haan na nakakulong si Baek Ayon, at nakakulong din sila dito sa training grounds, kaya paano? Sumagot naman si Moyon na para sa kapakanan ng karangalan ng pamilya, sinasuggest ni Moyon na maghintay na lang sa investigasyon ng coalition. Nainas naman si Baek Jian at tinanong ni Baek Jian na kung ano ulit ang sinabi ni Moyon. Sabi naman ni Moyon na tanggapin na lang iyon bilang advice, mula sa narinig niya at nakita niyang ginawa ni Baek Jian. Kailangan unahin ni Baek Jian ang karangalan ng pamilya nila kaysa sa kaligtasan o pagiging inosente ni Baek Ayon. Napaisip naman si Baek Jian dito. Sa susunod na panel, sa underground library, nag-aayos ang mga tauhan. Sabi ng isang tauhan na napansin nila na nagmamadali si Baek Ayon na maghanap sa isang bagay. Walang makakapagpaliwanag kung ano talaga ang intensyon ni Baek Ayon. Tinanong naman ni Zogyeon kung may nawawala ba o may nasira man. Sabi ng tauhan na i-check nila ang kanilang katulog, pero naniniwala siya na pointless ito, dahil hindi niya maisip na ang hinahanap ni Baek Ayon ay isang document o libro. Ilang saglit lang, may dumating na isang tauhan. Sabi ng tauhan na hinahanap ng chieftain si Zogyeon. Sa susunod na panel, sabi ni Baek Jian na siya ang pinakamatandang anak sa pamilyang Baek Woolmoon. At siya rin ang nakakatandang kapatid ni Baek Ayon. Kaya pinapahalagaan ni Baek Jian ang dalawa, at hindi siya uupo lang at makikinig kay Moyon. Dagdag pa ni Baek Jian na kung hindi tutulong si Moyon, bantayan niya ang sinasabi niya. Napangiti lang si Moyon, at biglang sabi na, ang kulungan ay binabantayan ng maigi, kaya imposibleng makalusot dito. Ang pakikipag-away ay maaaring hindi maiiwasan, kaya mas mabuti na magkaroon ng mga kasama si Baek Jian. Tumingin naman si Baek Jian kay Moyon. Sabi ni Moyon na base sa nakita niya, ang kulungan ay napapaligiran ng matataas, hindi mapapasok na mga pader, at binabantayan ng higit 20 na sundalo. At sa skills na meron si Baek Jian, sigurado si Moyon na makakapasok si Baek Jian. Sinabihan ni Moyon ang lahat ng participants na kunin ang kanilang mga gamit sa mga kwarto nila ngayong gabi, at pumunta sa kulungan na hindi nahuhuli. Pagkatapos ma-neutralize ang mga guards, masasalubong na nila si Baek Ayon. At pinaka-importante sa lahat, dapat walang anumang casualties sa magkabilang panig. Pero kakailanganin nila laruin ito sa pamamagitan ng tenga, para sa ganon ay hindi ito magiging ganap na kailangan talaga. Nakikinig lang si Han So-jin pero hindi niya ito maintindihan. Sinusubukan ni Moyon sumali sa coalition, pero gumagawa naman siya ng bagay na magmumukhang kaaway siya. Kinagabihan, nag-uusap ang mga nagbabantay, at umalis na rin. Nakasilip naman si Jang Hyun dito.
Sabi ni Jang Hyun na mukhang natapos na ang shifts ng mga bantay. At 4 sila na nagbabantay sa pinto. Sabi naman ni Baek Jian na ito na ang last chance nila para lumabas. At sa huli naman, hindi ito concern ng lahat. Hindi magiging responsible si Baek Jian sa lahat ng consequences na mangyayari dito. Sabi naman ni Jang Hyun na sabi nila magkakaroon sila ng bond sa pamamagitan ng pagkain, at maraming araw na silang kumakain sa parehas na hapagkainan. Sabi naman ni Jang Hyuk na kaya concern na rin nila ito. Sabi naman ni Lee Bum na mukhang nag-aalala si Baek Jian na panagutan sila. Sabi naman ni Woo Yeon Sib na kahit hindi siya sumama, pagkakamalan naman siyang guilty na hindi niya pinigilan ang mga kasamahan niya, at malawak na mahaba ito. Sinabihan ni Baek Jian ang lahat na wag nila itong pagsisisihan, dahil binalaan niya naman ang lahat. Sabi naman ni Moyon na walang mangyayaring pagsisisi dito dahil si Baek ayon ang kanilang magiging lifeline. Sinabihan naman ni Moyon si Baek Haan na iiwan niya na ito sa kanya. Naiinis naman si Baek Haan at sinabi na, uulitin niya lang ang sinabi niya na hindi niya ginagawa ito nang dahil gusto niya. Kumatok si Baek Haan sa pinto, at napatingin ang dalawang bantay. Lumapit ang isang bantay at tinanong kung ano iyon. Nagpanggap naman si Baek Haan na may nakin siyang hindi maganda, at kailangan niyang gumamit ng CR. Tinanong ng bantay kung nagmamadali ba si Baek Haan. Sumagot si Baek Haan na sobra na siyang nagmamadali. Sabi naman ng isang bantay na hindi kailangan ni Baek Haan na ipahiya ang sarili niya sa mga lalaki. Pinabukas na rin ito ng bantay. Inangat ng bantay ang lock. At pagkabukas ng pinto, nakasilip sila Baek Haan at Moyon. Nagulat ang bantay. Inatake siya ng Moyon sa leeg. Bumagsak ang bantay at tumakbo ng mabilis si Moyon palabas. Nakita ito ng iba pang mga bantay at naghandang kunin ang kanilang mga espada. Sumugod si Moyon sa kanila at tinamaan lahat ang leeg nila. Lahat na sila ay bumagsak, at namangha naman ang mga kasamahan ni Moyon. Hindi makapaniwala ang magkambal na sina Jang Hyuk at Jang Hyun. Sabi ni Jang Hyuk na hindi ito kapani-paniwala. Sabi naman ni Jang Hyun na napabagsak niya ang 4 na sundalo ng ganong kadali lang. Sabi naman ni Moyon na kailangan na nila magmadali. Gabing-gabi na. Tumalon si Moyon kasama ang iba pang mga kasamahan niya. Tumakbo silang lahat sa bubong. Dumating si Duwon at sinabi niya na, sinabihan niya ang mga sundalo na magbantay lang. Nainis siya, pero biglang naalala ang mga participants. Pagkabukas niya ng pinto, nagulat si Duwon na nasa loob na walang malay ang mga sundalo. Sa susunod na panel, sa kulungan, inaantok na ang isang bantay. Sabi niya na pagod na siya ngayon. Sumilip si Jang Hyuk at sinabi na, kailangan na bilisan ng bantay at magpahinga na. Nagulat ang bantay, at biglang inatake siya ni Jang Hyun sa likod. Nakita ito ng isa pang bantay at tinanong kung sino sila. Hindi rin nagtagal, napulupot ng tali ang bantay, at si Baek Haan pala ito. Inatake naman agad ni Baek Jian ang bantay. Umatake na rin si Woo Yeon Sib sa isa pang bantay. Nagso-sorry si Woo Yeon Sib, at nagmamakaawa naman ang bantay na pakawalan siya. Sabi naman ni Woo Yeon Sib na magmadali na si Lee Bum. Nawalan ng malay na rin ang isa pang bantay. Sabi ni Moyon na hindi niya naisip na sasama sa kanila si Han So-jin. Napalingon sa kanya si Han So-jin at sinabi na, si Moyon ang nagsabi sa kanya na sumama sa mga lakbay niya, kaya wag siyang baliw. Napangiti naman si Moyon dito. Sa susunod na panel, sa training grounds, nagkakagulo ang lahat ng bantay. Sabi ng isang bantay na isara maigi ang mga pinto, at nasa loob pa sila. Tumatakbo ang ibang mga bantay at sinabi na, ang mga participants ay kabilang sa mga pinaka-bukod-tangi na martial artists sa history. At kapag nakita nila sila,
Hulihin sila at tumawag ng suporta dito. Naiinis naman si Doowon at sinabi na, sinusukol ng mga participants ang kanilang nakakamangha ng mga resulta dahil sa ginagawa nila ngayon, at hindi ito nagkakaroon ng sense. Maliban na lang kung nakatanggap sila ng mas mahalagang bagay, o hindi talaga nila intensyon na sumali dito. Dumating naman ang ilang bantay at binalita ang nangyari sa kulungan. Sabi nila na may nangyayaring gulo sa kulungan, at naniniwala silang ang mga participants iyon. Nagalit si Doowon at inisip si Baek ayon. Sa susunod na panel, naglalaban ang bantay at si Muyon. Nasuntok ito ni Muyon. Pagtingin niya naman sa kabila, meron din aatake sa kanya, pero nahablot ni Muyon ang muka ng bantay, at binagsak sa lapag. Napatingin naman si Han Sojin sa kanya. Naalala ni Han Sojin ang nangyari sa kanila noong unang trial. Naisip ni Han Sojin na ang ginawa niya pala noong unang trial ay wala rin palang kwenta. Tinuhad ni Han Sojin ang bantay at sabi niya na, mukhang tanga pala siya. Nagtaka naman si Muyon dito. Napabagsak na nila ang mga bantay sa kulungan. Sabi ni Baek Jae-yeon na nagawa nilang pabagsakin ang mga bantay sa labas, pero isa sa mga sundalo ay nakatakas sa pader. Humingi naman ng pasensya si Woo Yeon-sib dahil akala niya nawalan na ng malay ang bantay na iyon. Sabi naman ni Muyon na pupuntahan na sila sa anumang oras ngayon, at dahil gumawa sila ng malakas na ingay, expected na mangyayari ito. Naghanda na sila sa pinto. Sabi ni Muyon na mag-focus lang sila sa pagkuha kay Baek ayon pag nakapasok na sila. At babantayan ni Muyon ang pinto. Tinulak ng malakas ni Muyon ang pinto, at nasira ito sa lakas ng pagtulak niya. May mga nakahanda na mga bantay at sinabihan nila ang mga participants na, huwag sumugod at binabalaan nila sila. Sumugod pa rin ang mga participants at nakalaban ang mga bantay. Nagkaroon naman ng sugat si Woo Yeon-sib at nakita ito ni Muyon. Tinanong ni Muyon kung nasaktan ba si Woo Yeon-sib. Sumagot naman si Woo Yeon-sib na hindi naman ito seryoso, pero dumudugo ito ng marami. Tinanong naman ni Han Sojin kung kaya ba talaga ni Muyon na bantayan ang pinto ng mag-isa. Sabi naman ni Muyon na iiwan niya ito sa kanya. Nagsisi naman si Han Sojin na tinanong niya pa iyon. Napangiti si Muyon at tumakbo. Paparating na ang mga bantay kasama sila Lee Gaem at Doowon. Papunta na silang lahat sa pinto ng kulungan. Mga tumalon pataas ang mga bantay. Inutos naman ni Doowon na buksan ang pinto. Pagkabukas ng pinto, magulo ang paligid at bagsak ang mga bantay. Nakita rin ni Doowon na nasa kabilang pinto si Muyon na nagbabantay. Nagalit naman si Doowon dito. Inutusan ni Lee Gaem ang ibang bantay na alagaan ang mga bumagsak na sundalo at bantayan mabuti ang sitwasyon. Sinabihan naman ni Lee Gaem si Muyon na ang lugar na ito ay kung saan nakakulong ang mga pinakamasasamang tao. Ang lugar na ito ay dapat ang pinakaligtas na lugar sa coalition, at ginawa nila lahat ito para lang sa isang kasamahan nila. Hindi alam ni Lee Gaem kung ano ang nag-push sa kanila para gawin ito, pero kung sumuko na silang lahat, ang kanilang parusa ay magiging patas lang. Pero kung hindi, magbabayad sila sa kanilang ginawang krimen kapalit ang buhay nila dahil sa pagdulot ng kaguluhan sa loob ng coalition. Sumagot naman si Muyon na gusto lang naman nila ang katotohanan. Hindi rin nila ginusto na lumala ang sitwasyon, kaya kailangan nilang lumayo. Nagalit lalo si Lee Gaem, pero pinigilan lang siya ni Doowon. Sabi naman ni Doowon na binigay na nila sa kanila ang katotohanan. Tinanong ni Muyon kung ang katotohanan na sinabi ng coalition na ibigay niya. Nay na si Doowon at tinanong kung ang ibig sabihin ba ni Muyon na pinagdududahan niya ang coalition. Sumagot si Muyon at tinanong na, kung naniniwala ba si Doowon na ang lahat ng sinasabi ng coalition ay totoo at tapat.
Dagdag pa ni Moyon na nilagay nila lahat sa line para lang sa katotohanan. Tinanong naman ni Moyon kung kaya ba nila ilagay lahat sa line para sa katotohanan ng coalition. Nagulat at napaisip naman si Do Won dito. At dito nagtapos ang pang-5 parte.